Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo. Ang mamumuno po sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia ay ang ating Assistant Parish Priest at Parochial Vicar, Reverend Father Eric de la Peña. Magsitayo na po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Ating dakilain at samahin ang Panginoong putigin. Ialay mga awitin sa piging handog natin. Tayo'y magbigay galang na Diyos na sa ating may dalang. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong putigin. Ialay mga awitin sa biging handog niya sa atin. Ang saring ay buhay sa puso ng kanyang bayan. Ating daigdig at aking awitin, ibig ng pag-ibig niya sa atin. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong putigin. Ialay mga awitin sa biging handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating may lanang. Nanay na kuryente hirap, tawag iningatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong putigin.
pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong weekend na ito ay pinagdiriwang natin ang kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon. Ito ang dakilang regalo sa atin ni Kristong iniwan sa kanyang simbahan para hindi tayo mangulila na malayo sa piling niya. Ibinigay niya sa atin ang kanyang katawan at dugo na lagi nating tinatanggap sa bawat komunyon. Yan ang pinagdiriwang natin, pinasasalamatan natin ang Ama sa kanyang pagbibigay sa atin ng tinapay ng buhay. Kaya bilang pasimula, ating aminin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagtitipon. Kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, pinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mo kalwalhatian. Panginoon naming Diyos natin ang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Yesu Kristo, Tungnanak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naguluklok sa kanan ng Ama. Hawak sa amin, wala pang banal, Panginoong Yesu Kristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesukristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po lahat. Ang kasunduan ng Sinai ay isang batayang saglit sa kasaysayan ng hinirang na bayan. Kaya naman, ang pagpapatibay rito ay matapat na nakatala sa Biblia para laalahanin at angkinin ng lahat ng saninlahi. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon,
Lahat ng iniutos ng Panginoon ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito na may parang iisang taong sumagot, lahat ng iniuutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang maaga, siyang nagtago ng isang altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ay pinatay na hayop at inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati inubuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumay handog. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumay handog. Sa Diyos ko at Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko ay sa dambana ay inumin na masarap. Bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumay handog. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay isa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, inalinga at tinubos. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumay handog. Ako ngayon maghahandog ng haing pasasalamatan. Ang handog ko'y panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kung sa iyo ay binitawan. Sa Panginoong tumubos, kalis ng inumay handog. Si Jesucristo ay hindi lamang isang tapamagitan at punong saserdote ng bagong kasunduan, kundi siya rin ang handog mismo. Sa kanyang dugo, pinagtitibay ang bagong kasunduan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dumating na si Kristo, ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya'y naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila at walang katulad. Hindi ginawa ng tao, alalaong bagay wala sa sanlibutan ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo na makambing at bisirong baka ang kanyang dalag handog, kundi ang sariling dugo. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo ng dumalagang baka ay iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. Ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talikdanan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po na. Pagkaing dulot ay buhay. Si Jesus na poong mahal. Buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon, At sumairin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang pang-Paskwa? Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, pumunta kayo sa bayan, may masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, pinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang pampaskwa, kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. Nagtungo sa bayan ng mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang hapunang pangpaskwa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan, wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo, ang dugo ng tipan na mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng imno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga olibo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po na. Mayroong isang kwento tungkol sa mga farm animal dahil nagtatalo-talo sila kung sino sa kanila ang may mas malaking ibinibigay sa agahan o breakfast. Yung inahing manok ay napaka-proud. Sabi niya, ako importante dahil hindi sapat ang agahan kung wala yung aking mga ibinibigay na itlog na kanilang kakainin. Kaya proud na proud yung inahing manok na sabi niya, malaki ang aking naibibigay sa breakfast ng mga tao. Hindi naman nagpatalo yung baka. Sabi ng baka, hindi naman kompleto at masarap ang agahan kung wala silang gatas na iinumin. Kaya yun namang inahing baka ay nagmamalaki ring sinabi na yung kanyang gatas ay importanteng inumin at mula rin sa gatas ay nakakagawa ng keso na ginagamit din sa agahan. Kaya sabi niya, mas marami akong naibibigay kaysa sa manok
na itlog lang ang kayang idulot. Habang sila ay nagtatalo, doon sa may fish pond, narinig naman ng isda yung kanilang pinagtatalunan. At sila ay sinuway at sinabi ng isda, kayong dalawa, nagyayabang sa mga ibinibigay ninyo sa kanilang agahan. Kayo nagbibigay ng nailalabas ninyo. Pero sabi ng isda, ako mismo yung aking sariling katawan, yan ang ginagawang pangdaing para kainin mismo sa agahan. So, pag inisip nga naman natin, may dalawang klaseng pagbibigay. Merong contribution, yung nagdadala lang, nagbibigay, nag-aabot, at meron namang nagsasakripisyo na yung mismong buhay ang ibinibigay para maging handog. Katulad ng isda, hindi siya nagbibigay ng kanyang itlog o gatas, pero mismo yung buhay ng isda ang ibinibigay na pagkain para sa agahan. Siguro sa ganung sense, maintindihan natin yung ginawa ni Hesukristo sa huling hapunan. No? Pwede niya silang binigyan ng mga regalo, mayroong iPhone, binigyan yung pera, yung isa. No? Pero hindi ganon yung ibinigay niya. No? Sabi dito, nung sila'y kumakain, matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinaghati-hati ang mga tinapay at sinabi, kunin ninyo ito ang aking katawan. Yun mismong sarili ang ibinibigay para ipakain. At ganun din, ipinasa yung kalis at sabi niya, ito ang aking dugo, ang dugo ng tipan na mabubuhos dahil sa marami. Malinaw na ang Panginoon hindi nagbibigay na parang sa baka o manok nagko-contribute. Ang Panginoon ang ginawa ay pag-aalay ng sakripisyo ng sarili para maihandog sa atin bilang pagkait inumin. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo, sabi ni Kristo, ito'y mabubuhos dahil sa marami. Ano ba yung tinutukoy ni Kristo na yan na pagbuhos ng kanyang dugo, alang-alang sa marami? Kaya tayong second reading dito. Meron ka ba? Ang kopya sa likod. Yung ating ikalawang pagbasa, malinaw ang sinabi. Sabi rito, ang dugo ng mga kambing at ng mga toro at ng mga abo na dumadaan sa baka ay iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayoy sila ay magiging malinis ayon sa kasalutan. Ngunit, higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo na lumilinis sa ating puso't isip. Ganyan ang ginawa ni Kristo. Inalay ang kanyang sarili, sabi rito, na walang kapintasan. Wala naman siyang kapintasan nga eh. Kung tutuusin, tayo yung dapat parusahan. Pero yung walang kapintasan ng umako sa mga may kapintasan. Para anong dahilan? Para ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip. Yan ang ginawa na pag-aalay ni Kristo. At hindi niya ginawa yung pag-aalay na yan na hindi natin matitikman sa sarili nating buhay yung kanyang pag-aalay. Kasi kung si Kristo namatay lang sa krus 2,000 taon ang nakaraan at hindi niya inialay ang kanyang katawan at dugo bilang handog na makakain at iinumin, maririnig lang natin yung kwento kung anong nangyari 2,000 years ago. Pero dahil kanyang iniwan ang kanyang katawan at dugo, tuwing tayo ay nagmimisa, tayo ay nakakabalik sa pag-aalay ni Kristo sa krus.
isang beses lang siya nag-alay. Pero yung pagdiriwang ng misa, kung saan inihahain ng kanyang katawan at dugo, doon tayo muling nakakabalik sa kanyang pag-aalay ng sarili sa krus. Kaya nga, ang ating kinakain dito ay hindi ordinaryong tinapay. Hindi tayo uminom ng ordinaryong alak. Pag yan ay na ipanalangin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, sabi nga ni Kristo, ito ang aking katawan. At sabi rin niya, ito ang aking dugo. Sino sa atin ang maglalakas loob magsabi, ay hindi yan katawan ni Kristo? Sino maglalakas loob na sasalungatin si Jesus at sasabihin, hindi yan yung dugo mo? Siya mismo yung nagsabi, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Na ibubuhos para sa marami. Kaya nga, yan ang pag-aalay ni Kristo na hanggang sa ngayon ay pinakikinabangan natin. Kaya nga sa linggong ito, ang simbahan pinahahalagahan yung dakilang regalo na iniwan sa atin ni Kristo. Hindi niya tayo pinabayaan na mabuhay na wala o malayo sa piling niya. Ginawa niyang madali para sa atin na tayo'y patuloy na makinabang sa kanyang sakripisyo sa krus. At ano bang nangyayari kapag tinatanggap natin si Kristo tuwing tayo'y mangungumunyon? Hindi ba't pag tayo'y kumakain, yung kinakain natin ay nagiging bahagi ng ating katawan? Yan ang nangyayari. Nagiging bahagi natin yung kinakain natin. At yan din ang nangyayari pag tayo nangungumunyon. Si Kristo ay nagiging bahagi mismo ng buhay natin. Kaya nga yan yung tinutukoy ni Jesus na tipan. Sabi niya, ito ang dugo ng tipan. Ano ba ang tipan? Ang tipan ay kasunduan. At ano ang ibig sabihin na tayo'y may kasunduan? Kapag tayo'y tumatanggap ng kanyang katawan at dugo, tayo'y gumagawa ng kasunduan kay Jesus. Ano yung kasunduan? Na ang pangako niya, sabi nga dito sa ikalawang pagbasa, ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip. Yan ang ginagawa ni Kristo. Sa parte niya, yan ang tipan niya. Linilinis niya ang ating puso at isip. Pero sa parte natin, ano naman yung ating tipan o agreement sa Panginoon? Sabi uli sa ikalawang pagbasa, ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talikdan na natin ang mga gawang walang kabuluhan at pagtalikuran at paglingkuran ang Diyos na buhay. Malinaw. Malinaw kung ano yung tipan. Ang tipan ng Diyos, patuloy niya tayong lilinisin ng isip at puso para tayo maging karapat-dapat sa Diyos. At para sa atin, ang ating tipan sa Diyos ay gawing iwanan ng mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. So yan ang maganda nating pagnilayan. Tinutupad ba natin yung ating tipan sa Panginoon? Kasi si Kristo, tinutupad yung kanyang pangako sa bawat pangungumunyon natin. Nililinis niya ang ating puso at isip. Binibigyan ng liwanag ang ating mga konsensya para malaman natin ang tama sa mali. Pero ang pangalawa, yung parte natin, ginagawa ba natin yung tipan naman natin sa Panginoon na iwaksi na ang mga bagay na walang kabuluhan at maglingkod sa Diyos na buhay. Yan lang, simpleng-simple, no? Simpleng-simple. Tuwing tayo mangungumunyon, tanungin sa Diyos, yan bang buhay natin? Kasi kung hindi natin isinasabuhay yan, questionable yung pangungumunyon natin. Kasi ito ay
tipanan. Ha? Hindi natin to nilalapitan para lang pangumunyon dahil nakaugalian. Pangungumunyon ay hindi lang nakaugalian. Ginagawa natin yan dahil yan ang pakikiisa natin kay Kristo. At ang pakikiisa kay Kristo nangangahulugang nakikipagtipan sa Kanya. Kaya mayroong expectation. May expectation sa atin si Kristo kung ano ang dapat lumabas sa atin tuwing tayo'y mangungumunyon. Kaya nga ano ba ang sinasabi pagkatapos ng misa? Sinasabi ng pare, tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Tapos na ang misa. Ano ba ang salitang misa? Saan ba nanggaling ang salitang misa? Nanggaling yan sa salitang Latin na missio. Missio, yan din ang salitang misyon. Kasi sa bawat pangungumunyon sa pakikipagtipan sa Panginoon, pag natapos na ang misa, ay mayroon na kayong misyon. At ang misyon na yan ay ang tuparin ang ating pakikiisa kay Kristo, ating pakikipagtipan. Sa ganyang pamumuhay, lalago tayo. Kung gusto natin ng isang buhay na mapagpala, buhay na kaisa talaga si Kristo, gawin natin ang kahulugan ng ating pangungumunyon. Tumayo tayo at ihayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang mga mapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Merang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang mapangyarihan sa lahat. Doon magmumulan paririto at uhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bunsod ng pasasalamat sa dakilang kaloob ng Eukaristiya at hatid ng taus-pusong pananalig sa walang hanggang awa ng ating banal na tagapagligtas, tayo dumulog sa Kanya at ating sabihin, Panginoon, alang-alang sa iyong katawan at dugo, pabanalin mo kami. Panginoon, alang-alang sa iyong katawan at dugo, pabanalin mo kami. Para sa simbahan na siyang katawang mistiko ni Kristo, naway ang Eukaristiya ang siyang maging bukal ng kanyang paglago at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, alang-alang sa iyong katawan at dugo, pabanalin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo at paring laikong naglilingkod sa Eukaristiya, naway ang mga buhay nila ay maging kapanipaniwalang saksi sa kabanalan ng Eukaristiya at sa banal na paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, alang-alang sa iyong katawan at dugo, pabanalin mo kami. Para sa mga may sakit, mga naaapi, nangungulila, makatagpo nawa sila sa Eukaristiya ng tiyak na bukal na pang-asa at kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, alang-alang sa iyong katawan at dugo, pabanalin mo kami. Para sa kabataan ng ating bayan, naway matagpuan nila sa Eukaristiya ang hinahangad nila sa buhay at ang espiritual na pagpalusog ng kanilang kailangan tungo sa katuparan ng kanilang mga pangarap. Manalangin tayo. Panginoon, alang-alang sa iyong katawan at dugo, pabanalin mo kami. Para sa ating pamayanan at bawat isa sa atin, naway ang Eukaristiya ay maging bukal ng ating pagkakaisa at inspirasyon para sa buhay ng paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, alang-alang sa iyong katawan at dugo, pabanalin mo kami. Para sa lahat ng mga migranteng umiiwas sa gutom,
at giyera na napipilitang mga ibang bayan sa kabila ng panganib at karahasan, makatagpo nawa sila ng pagtatanggap at pagkalinga sa mga bayang magbubukas ng pintuan sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, alang-alang sa iyong katawan at dugo, pabanalin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang mga ating pansariling kahilingan, gayon na rin ang intensyon para sa misang ito. Manalangin tayo. Panginoon, alang-alang sa iyong katawan at dugo, pabanalin mo kami. Panginoong Diyos, nawa ang aming paglahok sa Eukaristiya ngayon ay magpatibay sa aming kapasiyahang maging tapat sa aming kasunduan sa iyo hanggang sapitin namin ang walang hanggang piging na iyong inihanda para sa amin sa pamamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsipo po. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinapahiwatig ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na naiba sa amin, bagamat di na niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Nilob mo ito upang iyong mamalas ang aming pagkatao, ang giliw mong anak. At kami tunghayan mong may pag-ibig sa tulad ng pagtatangi mo sa Kanya nasa higit sa lahat. Sa katapatan niya ay iyong walang maliw, sa iyong walang maliw na ay nagpanumpalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan ng iyong pagtingin, na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluton lang. Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan, walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, sinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito naway maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nagutos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. O Jesus, aming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, aming mahal, ngayon at kapagkailanman. Ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya't bilang pasasalamat ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan, pasdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakapagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo.
Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana. Kaysa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria at ni San Jose na kanyang sposo. Kaysa ng mga apostol, mga martir, kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa. Kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo Roberto, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angka na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kupkupin mo at pag-isahin ng lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito ay nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ng iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa taral ni Jesus nating Panginoon at Diyos, ipayag natin ang lakas loob. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa. Parang sa langit, bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin. Sa patawarin mo aming sala, tulad na kaming pagpapatawad sa nagkakasala sa amin. At huwag mo rin ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sa'yo nagmumula ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayong kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nagkalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, Kordero ng Diyos, na nagkalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, Kordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan. Ipagkaloob mo sa amin ang Magsiluhod po. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Spiritual na komunyon. Mahal kong Jesus, nananampalataya akong ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita sa lahat at nagnanais ako kung tanggapin ka sa aking kaluluwa. Bagamat hindi kita matatanggap bilang isang sakramento sa ngayon, naway bumisita at manatili ka sa aking puso. Niyayakap ko ang iyong presensya at ako'y pagkaisa ang buong pagkatao ko sa iyo. Huwag mo sanang hayaang mawaglit ako sa iyong piling. Amen. Ikaw, Jesus, ang ginapay ng ay binagsasan, inating buhay na ganap ang sabi kaloob at pagsasalo walang
Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawat dugong banal. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po muna para sa ilang parish announcement. Magkakaroon po tayo ng ikalawang koleksyon para po sa intensyon ng diocese. Inaanyayahan po ang mga kabataang lalaki, edad 18 hanggang 35 taong gulang na makaisa sa search-in program ng Order Franciscan Minor Conventual o OFM Conventual sa darating na ikatatlo ng Hunyo ng taong kasalukuyan. Ang layunin ng programang ito ay upang matuklasan ang iyong bukasyon para sa pagpapari at sa reliyosong buhay. Sa mga interesado, may pag-ugnayan po lamang sa Vocation Director ng OFN Conventual sa numerong 0961-179-4547 at 0968-601-1217. Sa darating pong ika-25 ng Hunyo, Martes, ay magkakaroon po muli ng banal na misa sa Novaliches Police Station 4 na kung saan gaganapin din po ang pagpapakain para sa ating mga kapatid na nasa kulungan. Para po sa mga nagnanais magbigay ng kanilang donasyon, maaari po kayong magbigay ng mga sumusunod: sabong pampaligo at shampoo, food packs, bigas, noodles, at canned goods. Maraming salamat po. Magsitayo na po lahat. Ngayon pong weekend ng Corpus Christi, mayroon po tayong parangal sa banal na sakramento. Bukas ay may prosesyon immediately after ng 7:30 Mass. That's around 8:30. Magpuprosesyon po ng banal na sakramento sa palibot po ng Marytown. So anyayahan po natin ang ating mga pamilya, kaibigan para ipagdiwang ang banal na katawan at dugo ni Kristo. Ganon din po, immediately after this Mass, we will pray healing prayers do sa mga gustong ipagdasal, sa mga may karamdaman at mga may pangangailangan. Yan po immediately pagkatapos ng ating closing hymn. Dito din po sa simbahan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat. Ayaw magtibaya, kanyang pagkalingat naman. Sa buhay pag-ibig at katanungan, ganda ng kanyang parihan. Panahon tigangan lupa, panahon ng anis sa kanan.